Magandang hapon po sa ating lahat. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating panauhing bandangal. Siya po ay nagtapos sa Bagong Sikat Elementary School taong 2004. Siya po ay with honors at nagtapos ng sekundarya sa Pedro T. Mendiola Sr. Memorial National High School taong 2008 at siya rin po ay nagkamit ng may karangalan. Siya po ay nagtapos ng kolehiyo sa Occidental Mindoro State College taong 2012 with the Bachelor of Science in Information Technology. Siya rin po ay may karangalan. Siya po ay nag-aral ng Professional Education. Siya po ay mayroong units sa Occidental Mindoro State College sa Blayan Campus 2017 at naipasa niya po ang Licensure Examination for Teachers taong 2018. Siya po ay nagtrabaho as Social Welfare Assistant taong 2014 to 2018 sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, or sa Corpus po. Siya po ay naging Project Development Officer 2 taong 2018 to 2021 at sa kasalukuyan po siya po ay ating Administrative Officer 2 ng Patayungan at ng Silom Elementary School. Pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan ng ating panauhing pandangal, Ma'am Lidel Sangga Bartolo. Salamat po. Maraming salamat, Ma'am Rev. Mga binanggit ni Ma'am Rev, si Lord po yung maitaas sa buhay ko. Kasi hindi ko naman po mararanasan yon at wala po ako dito kung wala po sa biyaya ng ating Panginoon. Sa ating mga masisipag na guro na walang sawang nagtuturo at gumagabay, Ma'am Rev, Sir Jai. Sa ating butihing guro na mamamahala, Sir Ian K.L. R. Arcega, Sir. Sa ating Barangay Kagawad Committee ng Edukasyon, Honorable Alejo A. Enelda. Sa ating masipag na SPTA Officer, Mrs. Noralie Flores. Sa aking fiancé na nandito rin, at all out ang support, nakalimpa po yan sa trabaho. Sa ating mga kagalang-galang na panauhin, sa mga magulang at guardian na hindi matatawaran ang sakripisyo, sa mga batang magsisipagtaas ng baita at sa mga magsisipagtapos, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tunay nga pong pinagpala tayo sa hapong ito dahil ating nasaksihan ng isa sa pinakamahalagang yugto sa buhay ng ating mga mag-aaral. At yun po ang kanilang pagtatapos sa elementarya. At para po sa mga magsisipagtapos, maging sa magsisipagtaas ng baitang, palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Sabihin nyo sa katabi nyo, congrats! Sumakses ka. Sumakses talaga. Ayan. Ang diploma na natanggap ninyo ay simbolo ng inyong pagpupursige sa loob ng silid-aralan. Pero alam naman natin na hindi ito mangyayari kung wala ang pangalawang ninyong mga magulang at iyon ang iyong mga guro na nagtyagang nagturo sa inyo mula sa pagbasa hanggang sa pag-unawa sa mundo. Sa mga magsisipagtapos, maaari nyo bang tingnan ng inyong mga guro at sabihin ng buong sigla, Ma'am, Sir, maraming salamat po. Salamat po. Sa mga magulang naman po at maging sa mga guardian na naririto po, isang malaking congratulations po sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang po para sa inyong mga anak, kundi tagumpay nyo rin po ito. Sabi po kanina sa kanta, araw natin to. Diba? Ang ganda po ng sinasabi ng lyrics ng kanta. Alam ko po na hindi biro yung mga pinagdaanan po ninyong mga magulang at maging guardian. Dahil po, alam po natin na may mga gabi pong puyat kayo sa pag-iisip para po sa pampaaral. Tama po ba? Sa mga magulang?
Kababait naman ng mga magulang ng silong. At syempre po, yung pagod ninyo sa maghapon para masiguro na makapagtapos ang inyong mga anak sa pag-aaral. Alam ko din po na alam ninyo na hindi po dito matatapos ang inyong pagsusumikap dahil maraming taon pa po ang gugugulin ninyo para po maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa inyong pagmamahal, pagod at mga sakripisyo, karapat dapat po kayong pasalamatan ng inyong mga anak. Palakpakan naman po natin ang mga magulang at mga guardian. Muli, sa mga magsisipagtapos, lingunin ninyo ang inyong mga magulang. Yan, ibigay niyo ang pinakamatamis ninyong ngiti. Ay, ang gaganda ng mga ngiti, halatang mga masasaya talaga. So mamaya, pagtapos ng programa, huwag niyong kakalimutan na lapitan sila at yakapin ng mahigpit at bumulong ng salamat po nanay, salamat po tatay. Huwag niyong kalimutan yun ha. Huwag po kayong mag-alala, 5 page lang po itong sasabihin ko. Mga 14 minutes po kung tuloy-tuloy. Hindi po ako mapasarap ng kwento. Okay lang ba yun, Sir Ian? Alam niyo ba, noong nakaraang graduation, nandito din ako sa Silom Elementary School. Nakaupo sa gilid, hawak ang cellphone, nagpipicture, at tahimik na nakikinig sa speech ni Sir Jai. Pipilitin ko po na hindi rin umiyak kasi yung binahagi sa atin ni Sir Jai no nakaraang graduation po, grabe, talagang tagos din talaga sa puso no? So pipilitin ko po na hindi umiyak at magpaiyak. Ayan. Nung oras na yon, hindi ko po akalain na darating ang araw na to na ako naman ang tatayo sa inyo dito sa harap. Akala ko ay nagbibiro lang sila Sir Jai noon na ako daw yung magiging guest speaker ngayong graduation. Pero hanggang sa nakita ko na yung pangalan ko sa ginawa na program ng Sir Ian. Sabi ko, so totoo nga, ako talaga ang magsasalita ngayon. So ito po ang patunay na ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang isang taong kumukuha lang ng larawan noon ay maaari palang maging boses na pwedeng magbigay ng inspirasyon ngayon. Natanong ko sa sarili ko, bakit ako? Successful na ba ako? Tagumpay na ba ako? Ka-inspire ba ako? Ano ba ang pwede kong sabihin para makapagbigay ng motibasyon para kayo ay magpatuloy? Pero alam ko na may layunin at dahilan ng Diyos kung bakit ako ang nandito sa harapan ninyo. At isang malaking karangalan po ang makapagbahagi ng aking kwento na ang umaasa po akong ito'y magsilbing inspirasyon din po sa inyo, lalo sa mga magsisipagtapos. Sa mga nagdaang linggo po, nag-iisip ako, ano ba yung pwede kong maibahaging kwento sa inyo? Sa 33 years ko po, 33 years old na po ako. Sa 33 years ko po dito sa mundo, marami na rin po akong kwento. Sobrang dami na. At for sure, sa mga magulang, marami na rin yan kwento at mga pinagdaanan. Pero nagtatanong ako sa sarili ko at syempre kay Lord. Sabi ko, Lord, ano ba yung parte ng buhay ko na pwede kong ibahagi sa mga magsisipagtapos ng Silom Elementary School? At 3 araw po, bago po yung araw na to, binigay po sa akin ni Lord yung sagot niya. Ito po yung magsimula po ako sa kwento kung paano ako nangarap, saan ako nangarap, at yung paano pong hindi ako sumuko maging yung aking mga magulang. Meron po kasing mga kwento na patotoo na paglalakbay tungkol sa pag-aaral, meron yung nakakuha po ako ng unang trabaho ko. So doon po ako magsisimula sa kwento ng buhay ko kung paano at saan po ako nagsimula ang mangarap at hindi sumuko. Simple lang po yung buhay namin ng aming pamilya at masasabi ko, ginapang at inilaban din kami ng aming mga magulang para makapagtapos ng pag-aaral. 7 po kaming magkakapatid, o diba, ang sipag ng tatay ko. 7 po kami magkakapatid at lahat po kami ay nakapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Ang hanap buhay po ng aking mga magulang, hindi po kagaya ng iba na may permanenteng trabaho o buwanang sahod. Ang tatay ko po, gamit ang kanyang tricycle, ay nagpapaktora po ng mga produkto galing sa Simirara at saka ipapadala niya po doon. Ang nanay ko naman, nung nag-aaral kami, nagtitinda po siya ng mga ulam, ng mga merienda at mga kung ano-ano pa. Para lang po matustusan yung aming pangangailangan sa pag-aaral. Alam ko po na mga panahon na yun, hindi po talaga sapat yung kinikita ng mga magulang ko. Tapos nagkataon pa po na may panahon pa po nagkasabay-sabay kaming magkakapatid. 3 po kami magkakapatid na nagkasabay sa kolehiyo.
So, nung time po nun, pumasok po sa kanilang isipan na patigilin muna ako. Diba? So, syempre ako po, mapilit din naman sa gusto ng mga panahon na yon, ayokong pumayag. At alam ko rin naman po, nalabag ito sa kalooban ng mga magulang ko, ang patigilin po ako. Kasi ako daw yung mas bata sa aming tatlo na nag-aaral ng kolehiyo. Pero, nung time po na yon, naalala ko kung nabubuhay pa yung lolo ko doon. Nagsusumbong ako sa kanya, umiyak ako. Ayan, nabanggit ko yung lolo ko. So, sabi ko sa lolo ko, Lo, papatigilin daw nila ako, ayoko namang tumigil. Gusto ko magtuloy-tuloy lang yung college life ko po noon. So, ginawa ng lolo ko, kinausap niya yung ate ko, yung panganay po namin, na noong mga panahon na yon, yung ate ko po, nag-aaral siya at nagpa-part-time job. So, pinagsasabay niyo po yung trabaho at saka yung pag-aaral. Ayang din po kasi yung isang taon. So, ginapang po, nilaban po yun ng mga magulang ko. At para po sa alaman ninyong lahat po kami mga magkakapatid, puro po kami scholar noong mga panahon po na nag-aaral kami. Pero hindi po sapat yun, kahit sabihin po natin scholar, may mga binabayaran po kami sa school, may mga gastusin po kami, pamasahe po namin, yung baon po namin, yung mga kailangan sa paaralan, kagaya ng mga pampaserox. So may mga pagkakataon pa po na hindi na ako umuwi ng tanghali para lang po yung pamasahe ko, maitabi ko. Itatabi ko na lang po kasi ilalaan ko na lang yung pampaserox kung ano pa po yung mga kailangan namin dun sa paaralan. At meron din po, naalala ko pa noong mga panahon na yon, tanging banana queue lang po sa plaza sa San Jose ang tanghalian namin. Kasama yung aking mga kaibigan, kasama din po yung iba kong mga kaklase na hindi sapat yung kanilang dalang baon at nagtitipid talaga sila. Kaya kahit hirap at gipit, pinilit nilang makapag-aral kami at nung may nakapagtapos na po sa amin, sa nakakatanda kong kapatid, sila na po yung tumulong sa mga gastusin sa amin, maging sa aming mga magulang, sila po yung tumutulong. So, malaking bagay po na meron kang nakakatandang kapatid na sumusuporta din sa'yo, maging sa pag-aaral mo, maging sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Masasabi ko pong hindi perpekto ang aming pamilya. Pero isa po ang may pagmamalaki ko ay yung pagkakaroon ng isang layunin sa buhay. Ang pamilya namin ay hindi magulo. At isang malaking pagpapala po ang lumaki ka sa isang pamilya na may pagmamahalan, respeto, at pagkakaisa. Ang ibinigay at pinakita sa amin ng aming mga magulang na kahit nahihirapan, kahit nagigipit, hindi sila tumigil para ilaban ang aming mga pangarap at makapagtapos ng pag-aaral. At yun ang naging matibay na pundasyon naming mga magkakapatid. Kung bakit kami nagkakaisa, kung bakit kami may pangarap. Sila po yung dahilan, yung mga magulang po namin. Kasi kung makikita natin yung mga magulang natin na sila mismo, hindi po tumitigil, hindi po sumusuko, lahat ginagawa para ilaban po yung mga pangarap natin. So doon po nagkaroon din ng mindset sa aming magkakapatid na ilaban din namin kung ano yung pangarap namin sa buhay. So ngayon po, meron po sa aking kapatid na jail officer po. Meron din naman pong lisensyadong guro, pero mas pinili maging business owner. Meron naman pong freelancer, yung nagtatrabaho po sa bahay lang gamit ang internet sa isang kumpanya po ng accounting sa United States. Meron din pong nagtatrabaho sa Omeco, secretary sa isang pribadong kumpanya, at yung bunso po namin nakakapasa lang po sa board exam ng pagpupulis at magsisimula na rin maghanap ng trabaho. So, sa tingin po ninyo, doon po pito namin magkakapatid, di ba? Kahit ako mapapatanong talaga sino mag-aakala na nakapagtapos kaming lahat? Di ba po? Sa tatay at nanay ko na wala namang permanenteng trabaho at walang stable na kita. Sobrang nakaka-proud, napapangiti na lang ako kapag binabalikan ko. Patunay lang na kahit kailan hindi nagpapabaya ang Diyos. Isa lang ito sa napakaraming kwento na pwede kong maibahagi sa kung paanong napagtagumpayan, hindi lang namin magkakapatid, kundi maging ng aming mga magulang ang salitang kahirapan. Opo, totoo po ang kasabihang hindi hadlang ang kahirapan. Pero may idadagdag pa po ako dyan. Hindi hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap sa buhay at pagtitiwala sa poong may kapal. Hindi matatapos ang buhay dahil lang mahirap ka. Kailangan mo lang magpatuloy at huwag sumuko. Kailangan mo lang magtiwala hindi sa sarili mong kakayahan at kagustuhan, kundi sa gagawin ng Diyos. Dahil may ginagawa siya. Araw-araw may ginagawa po ang ating Diyos. At
Pinag-uusapan niya po ang ating mga magulang. Unang-una sa lahat, ang ating mga magulang po ang ginagamit ng ating Diyos dahil sila po yung unang nangarap para sa atin, sa ating kinabukasan. Kung ano po ako ngayon, ano po yung mga narating at naranasan ko, dahil po yun sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil yun sa hirap, sakripisyo at pagpapagal ng aking mga magulang. Hindi man po nila naranasan na magkaroon ng permanenteng trabaho o makapagtapos po hanggang kolehiyo, naiparanas naman po nila sa aming magkakapatid. Dahil po, hindi sila sumuko. Hindi kami sumuko. Kaya para sa inyo, nahahakbang na sa panibagong yugto ng inyong pag-aaral, nais kong magpatuloy lang kayo at huwag mapagod, lalo na sa kung nakikita nyo ang mga magulang nyo at yung mga tao nakapaligid sa inyo na sumusuporta na hindi tumitigil sa mga pangarap ninyo. Pero may tanong po ako, dun po sa nakwento ko, sa tingin po ba ninyo tagumpay na po ba kami? Tagumpay na po ba ako? May narinig ako, opo. Ano ba yung sa tingin ninyo pag narinig nyo yung tagumpay o yung success? Ano ba sa tingin ninyo yung totoong kahulugan ng tagumpay? Ito ba yung maraming medalya? Ito ba yung maraming pera at nabibili at nakukuha yung mga gusto? Ito ba yung nakakapunta sa iba't ibang lugar? O yung nakakain sa mga mamahaling kainan? Para sa akin po, ang salitang tagumpay ay yung sa lahat ng ginagawa mo, merong kapayapaan. Masaya ka, marunong makontento, at higit sa lahat, may Diyos ka sa buhay mo. Dahil ang taong walang Diyos, sa kanyang puso ay mananatiling palaging kulang. May mga tao po na umaangat sa pera, pero bagsak naman sa konsensya. May mga taong panalo sa labas, pero talo naman sa loob. Dahil ang totoong tagumpay, hindi lang po sa pera nasusukat. Nasusukat yan sa kung paano mo mapanatili ang tama at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Dahil ang may Diyos ay marunong makontento at hindi kailanman mahirap. At yun ang mga taong hindi nakakalimot sa kanilang pinanggalingan. Isa rin po yan sa mga nagtatagumpay. Kaya kayo mga magsisipagtapos, wag na wag niyong kakalimutan ang inyong pinanggalingan. Sa mga magsisimpagtapos, bago kayo lumisan sa paaralang ito at pumasok sa high school, at sa mga kinder na mag-grade 1 na susunod na pasukan, may 4 na simpleng bagay lang akong nais itanim sa inyong mga puso. Isipin ninyo na ito yung baon ninyo sa inyong susunod na paglalakbay. O di ba, hindi pa nagsisimula yung pasukan, may pabaon na agad. 4 lang po ito. Malapit na rin po ako matapos. Una po, huwag matakot mangarap ng malaki. Kahit kayo ay nasa isang maliit na barangay o pamayanan, hindi ibig sabihin po niyan ay maliit din po ang inyong mararating. Tandaan po ninyo, ang pangarap po ay parang saranggola lang. Libre ang hangin. Kaya lakasan ninyo ang loob ng paliparin ito ng mataas. Walang bayad ang mangarap. Kaya lakihan nyo na. Dahil ang pangarap ang magdadala sa inyo sa malalayong lugar. Pangalawa po, maging mabuting bata. Mga magsisipagtapos, maging mabuting bata. Higit sa matataas na grado o mga ribbon, mas mahalaga ang pagiging magalang at may malasakit sa kapwa. Ang talino ay pwedeng matutunan, pero ang ugali ang tatandaan ng mga tao sa inyo. Sabi nga nila, ang batang magalang ay tunay na mayaman. Kagaya po ng tema natin ngayon. Handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Hindi sapat na kayo ay magaling lang. Dapat marunong po kayong rumespeto. Marunong po kayong tumulong at marunong po kayong manindigan sa tama. Meron pong mabuting pagkatao. Huwag lang tayong maging magaling. Maging mabuti rin po tayo. Yan ang tunay na kahulugan ng tema natin ngayong araw na to. Tandaan nyo, ang mabuting pag-uugali, ang totoong susi para maging matagumpay kayo sa buhay. Pangatlo, huwag susuko. May mga pagkakataon na may hirapan kayo sa mga susunod na subjects o mga bagong lesson. Pero tandaan ninyo, ang saranggola mas tumataas kapag malakas ang salungat na hangin. Kapag pagod na kayo, isipin nyo na lang, bakit ba ako nag-aaral? Isipin nyo si nanay, isipin nyo si tatay at yung mga pangarap nyo. Hanggat alam ninyo kung para kanino kayo bumabangon, walang pagsubok ang makakapagpatigil sa inyo. Lagi nyo lang balikan yung dahilan kung bakit kayo
nagsimula, kung bakit kayo nag-aaral, at kung bakit kayo nagpapatuloy. At syempre, bakit kayo hindi sumusuko. Narinig ko po yan sa isang mentor po namin nung nagre-review po ako, na kapag napapagod ka, sa tuwing napapagod ka, isipin mo lang palagi yung dahilan. Bumalik ka sa pinakaunang dahilan mo, bakit ka nagpapatuloy at bakit hindi ka sumusuko. Pinakahuli po na aking papaon sa inyo, at sa tingin ko po hindi naman ito yung magiging pinakahuli. Tingin ko po araw-araw dapat dala po natin ito. Ang magtiwala palagi sa poong may kapal. Sa tuwing kayo ay nalulungkot o nahihirapan, lagi niyong iisipin, hindi kayo mag-isa. Palagi nating kasama ang Panginoon. Sa ating Panginoon, alam niyo rin po na siya yung nagiging gabay natin sa pang-araw-araw. Kaya napaka-importante na kayo ay magtiwala. Bago kayo pumasok sa klase, palagi kayong magdasal sa Kanya at bibigyan niya kayo ng lakas ng loob. So, ibabahagi ko lang rin po yung aking Bible Life verse na ito po yung naging gabay ko sa 33 years ko po dito sa mundo. Kawikaan 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan, sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahaking. So, napaka-importante po talaga na magtiwala tayo sa Panginoon. So, ang hiling ko po sa inyo, pag-usayin ninyo ang inyong pag-aaral. Malay ninyo, isa naman sa inyo ang tatayo dito sa harapan para magbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng Silom Elementary School. So, tandaan ninyo, hindi lang medalya ang sota ng tagumpay. Ang tunay na panalo ay yung hindi pagsuko. Muli, isang malaking pagbati sa Class 2026. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ma'am Lizelle.